May mga salitang parang sampal, yung tipong hindi mo inaasahan, pero pag tama sa'yo, ramdam mo hanggang kaluluwa. Nakatayo siya sa pintuan ko. Ang nanay ko. Ang nanay ko na 23 taon akong tinalikuran. At sa tabi niya, ang kapatid kong si Kiko. Nakasandal na parang pagod na pagod sa buhay. Walang kumusta. Walang yakap na may pagkasabik. Ang tanging sinabi niya. Habang ang mga mata ay nililibot ang condo unit ko, ang bawat sulok na pinaghirapan ko, ang sabi niya, 150,000, buwan-buwan, at 3.5 million para sa tuition ni Kiko. Pamilya tayo. Obligasyon mo to. Hindi. Hindi pakiusap. Utos. Isang sampal ng katotohanan na hindi ako anak na binalikan, kundi isang ATM na natagpuan at nakita ko ang ngiti niya. Isang ngiti na hindi abot sa mata. Isang ngiti na parang kinakalkula na kung gaano karaming gamit sa bahay ko ang katumbas ng hinihingi nila. Para siyang kontrabida sa pelikula. Yung tipong sigurado na sa pagkapanalo, feeling panalo, tumingin ako sa kapatid ko. Si Kiko, nakatingin lang sa cellphone niya, ni hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Pero may ngisi sa labi niya. Isang ngisi na nagsasabing, wala kang magagawa ate, magbabayad ka. Para bang nanonood lang siya ng isang eksena kung saan sigurado na siyang talo ang bida. Sila ang bida sa isip nila. At ako? Ako ang magbabayad para sa magandang buhay na gusto nila. Sa mga sandaling iyon, dapat ay sumigaw ako. Dapat nagwala ako. Dapat sinumbatan ko siya sa lahat ng taon na wala siya. Sa lahat ng Pasko na wala akong nanay. Sa graduation ko, naupuan lang niya ang nandoon. Sa mga gabi na nagtatrabaho ako, habang iniisip kung naalala pa ba niya ako. Pero hindi. Imbes na umiyak. Ngumiti lang ako. Isang maliit na ngiti. Yung ngiti na hindi nila mabasa. Hindi nila alam kung ngiti ba yon ng pagsuko o ngiti ng isang taong may alas na hindi pa nila nakikita. Hindi nila alam ang tumatakbo sa isip ko. Na sa bawat segundong nakatayo sila diyan, sa loob ng pamamahay na ako lang mag-isa ang naghirap para makuha, mas lalo kong naiintindihan ang lahat. Hindi ito pagbisita. Isa itong raid. Isa itong hold up na hindi gumagamit ng baril, kundi ng salitang pamilya. Ako si Maya. At bago ko makuha ang kondo na ito, bago ko mabili ang mga damit na to, bago ako magkaroon ng sahod na gusto nilang kunin, ako muna yung batang nagtitinda sa kainan ni tatay. 9 na taong gulang ako nang iwanan niya kami. 9. Isang umaga, paggising ko, wala na lang siya. Ang natira lang ay ang amoy ng pabango niya sa unan at ang walang katapusang pagod sa mga mata ni tatay. Ako ang naging saksi sa bawat patak ng pawis niya. Mula alas 5 ng umaga para magluto, hanggang hating gabi para maglinis. Ako ang nakakita sa mga kalyo sa kamay niya. Ako ang nakarinig sa mga buntong hininga niya. Kapag tinitingnan namin ang mga bayarin, 12 taon ako nang magsimula akong mag-alaga ng bata. 14. Nag-aayos na ako ng mga paninda sa sari-sari store. 15. Naglilinis na ako ng bahay ng iba. Ang bawat piso na kinikita ko, hindi para sa laruan o bagong damit. Napupunta lahat sa upa, sa pagkain, sa gas ng luma naming sasakyan. Ako ang naging breadwinner kasama ng tatay ko. Sa edad na dapat ay naglalaro lang ako. Nag-aral ako. Nag-aral ako ng mabuti dahil yun lang ang tanging paraan na alam ko para makatakas. Scholarship ang nagpaaral sa akin sa kolehiyo, pero hindi kasama doon ang pagkain, ang libro, ang pamasahe, kaya sa umaga, waitress ako. Sa hapon, office clerk. Sa gabi, janitress. Kinaya ko ang lahat ng yon. Mag-isa, kasama si tatay. Kaya nang sabihin niyang obligasyon ko yon, parang gusto kong matawa. Obligasyon? Saan ka nung mga panahong kailangan ko ng nanay? Saan ka nung mga gabing nagkakasakit ako? At si tatay lang ang nag-aalaga sa akin. Saan ka nung umiiyak ako dahil sa pagod? Ang tanging koneksyon namin sa loob ng 23 taon ay ang mga birthday card na walang kasulatang mahal kita. At ngayon, nandito ka para maningil. Ngumiti lang ako sa kanila. Isang ngiti na puno ng mga bagay na hindi nila alam.
Hindi nila alam kung gaano kasakit ang ginagawa nila. Hindi nila alam na ang bawat salita nila ay parang lason na matagal ko nang tinatanggal sa sistema ko. At higit sa lahat, hindi nila alam kung paano ko nalaman na nalaman nila ang sahod ko. Sinabi niya, may mga nakapagsabi lang. Sino? Saan? Paano? Simple lang ang sagot. Ang nanay ko ay isang magnanakaw. Pero hindi pera ang ninakaw niya sa pagkakataong ito. Ninakaw niya ang impormasyon. Ninakaw niya ang tiwala ng tatay ko. At heto ang plot twist. Heto ang resibo. Hindi nila alam na ang trabaho ko ay maghanap ng mga digital footprint. Ang trabaho ko ay mag-analyze ng data. Ang trabaho ko ay hanapin ang mga bakas na pilit tinatago ng mga tao. Hindi nila alam na sa pagbukas pa lang nila ng pinto ko, may hawak na akong ebidensya. May resibo na ako ng kanilang kataksilan. At sa ngiti kong yon, sinasabi ko sa sarili ko, sige lang, magpakasaya kayo sa pakiramdam na nananalo kayo. Dahil hindi nyo alam, sisimulan ko nang tapusin ang laban na ito. Kung naranasan mo na ring maramdamang dayuhan ka sa sarili mong pamilya, kung naranasan mo nang magsakripisyo para sa mga taong sa huli, ay ikaw pa ang sisingilin, i-like, at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan niyo ako. Saan kayo nanonood? Dahil alam ko, hindi lang ako ang may ganitong kwento. Pakinggan natin ang mga boses ninyo. Bago pa man tumayo sa harapan ko ang nanay ko para maningil. Bago pa magkaroon ng condo unit sa BGC. Bago pa magkaroon ng sahod na nagkakahalaga ng milyon-milyon. May isang maliit na kainan sa Batangas. At doon nagsimula ang lahat. Doon ako nahubog. Doon ko naintindihan ang tunay na kahulugan ng pamilya. 3 upuang gawa sa kahoy. Isang neon sign na palaging kumikindat na parang pagod na. At amoy ng bawang at mantika na kumakapit sa damit ni Tatay David gabi-gabi. Iyon ang naging mundo namin matapos kaming iwan ni nanay. 9 na taong gulang lang ako noon. Walang paalam, walang paliwanag. Isang malakas na pagsaralang ng pinto ng sasakyan at ang imahe ng maleta niyang pagewang-gewang palayo sa amin. Sa loob ng maraming taon, gabi-gabi kong tinatanong ang sarili ko kung bakit hindi ako naging sapat para manatili siya. Sinubukan ni tatay na punan ang parehong sapatos ng ama at ina, pero pagod na siya. 5:00 pa lang ng umaga, naririnig ko na ang pagbukas niya ng pinto ng kainan. Ang tunog ng pag-iinit ng grill. Pag-uwi ko galing eskwela, amoy bacon at matapang na kape na siya. Ang mga daliri niya, puno ng maliliit na hiwa, galing sa slicer ng karne, pero kahit gaano pa siya kapagod, uupo pa rin siya sa tapat ko sa aming lumang lamesa sa kusina at magtatanong, "Kumusta ang math club mo, anak?" Minsan, nakakatulog siya sa gitna ng kwentuhan. At ngingitian ko na lang siya. At bubulungan, "Okay lang po, tatay." Ang pera ay laging problema. Kumikindat ang mga ilaw namin tuwing bubuksan ang electric fan. At may mga linggo na ang laman lang ng ref namin ay gatas at isang garapon ng jam. Kaya sa edad na 12, nagsimula akong mag-alaga ng bata. Sa edad na 14, nag-aayos ako ng paninda sa isang sari-sari store. Sa edad na 15, naglilinis na ako ng bahay ng iba. Bawat piso na kinikita ko, napupunta sa renta, sa pagkain, o sa gas ng kakarag-karag na pickup ni tatay. Papagalitan niya ako, sasabihin niyang, "Maya, hindi mo dapat iniisip ang mga bayarin pero iiling lang ako." Ang pag-aalala ang tanging paraan na alam ko para makatulong. Ang eskwelahan ang naging takbuhan ko. Ang mga numero. Ang mga numero ay may saysay. Hindi katulad ng buhay ko. Sumali ako sa math club, sa mga kompetisyon, at nagstay ako ng late para mag-tutor ng ibang estudyante. Nang magsalita ang mga guro tungkol sa kolehiyo, nakinig ako na para bang iyon ay isang sikretong mundo na kailangan kong pasukin. Sa edad na 17, nakakuha ako ng full scholarship para sa data analytics sa isang malaking unibersidad. Nung gabing dumating ang sulat, umiyak si tatay sa counter ng kainan, pinupunasan ang mga luha niya gamit ang basahan. "Makaaalis ka na dito, anak," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Gagawa ka ng mas malaking bagay kaysa dito. Mahirap ang kolehiyo, pero akin iyon." Sagot ang tuition.
pero hindi ang pagkain, renta at libro. Kaya naging waitress ako sa umaga, nagtrabaho sa isang law office sa hapon, at naglinis ng mga opisina sa gabi. Ang buhay ko ay isang walang tigil na sakayan ng bus, pagkain ng murang instant noodles, at pakikinig sa mga lecture. Umuuwi akong pagod, amoy disinfectant ang mga kamay, pero malaya ako. Mayroon akong binubuo para sa sarili ko. Pagtapos kong graduate, mayroon na akong degree, isang job offer, at isang apoy sa loob ko na hindi kayang patayin ni numan. Lumipat ako sa BGC sa Manila para sa isang posisyon bilang data analyst. Ang unang sahod ko, parang panaginip. Mas malaki pa sa kinikita ni tatay sa isang buwan. Agad akong nagpadala sa kanya ng 30,000 at marami pang sumunod. Ayaw niyang tanggapin. Sabi niya, para daw sa akin iyon, pero gusto kong magpahinga na siya. Lumipas ang mga taon, dumating ang mga promotion. Nakabili ako ng sarili kong kondo na may bintanang salamin mula sahig hanggang kisame at tanaw ang mga ilaw ng syudad na dati ay pinapangarap ko lang. Ang mga katrabaho ko ang naging pangalawa kong pamilya. Sila Nina, Carla, at Ryan. Sila ang pamilyang pinili ko. Kaya nang biglang sumulpot ang multo ng nakaraan sa pintuan ko, parang gumuho ang lahat ng pundasyong itinayo ko. Kinabukasan matapos ang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang ngiti ng nanay ko at ang ngisi ni Kiko. Isang bahagi sa akin ang umaasa na baka naparito siya para humingi ng tawad, para ayusin ang 23 taon na pagkukulang. Pero ang mga salitang, pamilya tayo, dapat magtulungan, ay parang isang pangungutya, hindi pakiusap. Kinaumagahan, nag-text siya, mananghalian tayo, treat ko. Marami tayong dapat pag-usapan. Tinitigan ko ang text hanggang sa mamatay ang screen ng cellphone ko. Sa huli, nanaig ang kuryosidad. Siguro kailangan kong pakinggan siya. Kahit isang beses lang, para maisara ko na ng tuluyan ng librong ito. Nagkita kami sa isang mataong cafe, malapit sa opisina ko. Ang amoy ng kape ay nangingibabaw sa hangin, kasabay ng ingay ng mga taong nag-uusap. Nakita ko sila agad. Ang nanay ko, nakasuot ng blasang bulaklakin, na mukhang masyadong bago para sa isang taong nagsasabing naghihirap siya. Si Kiko. Nakayuko sa tabi niya. May AirPod sa tenga at nag-i-scroll sa telepono. Tumayo siya pagdating ko. Maya, anak, ang ganda-ganda mo. Ang yakap niya ay matigas, mabango sa pabango, at banyaga. Umupo ako sa tapat nila. Maingat na hindi salubungin ang tingin ni Kiko. Nagsimula si nanay sa mga mababaw na usapan. Ang traffic, ang buhok ko. Tapos, sa isang buntong hininga na halatang inensayo, nagbago ang tono niya. Alam mo anak, ginawa ng tatay mo ang lahat para hindi ako makatawag sa'yo. Ang mga salita ay dumulas sa bibig niya nang napakakinis. Pinutol niya ang lahat ng koneksyon natin pagkatapos ng divorce. Hindi po totoo yan. Mahina kong sabi. Nagmamakaawa si tatay na tawagan mo kami. Nandoon po ako. Nagmukha siyang nasaktan. Tapos iwinagayway niya ang kamay na parang walang kwenta ang sinabi ko. Ginawa ko ang kaya ko, Maya. Naghirap din ako. Hindi naging madali ang buhay. Sa wakas, tumingala si Kiko. Oo nga. Ang hirap ng buhay namin. Sabi niya, puno ng sarkasmo ang boses. Mga dorm, murang sasakyan, hindi masaya. Tumawa pa siya na parang nag-joke. Hinaplos ni nanay ang braso niya at bumaling ulit sa akin. Ang tuition ni Kiko ay 3.5 million. Kailangan lang namin ng konting tulong para makapagsimula. Siguro, 150,000 pesos. Isang buwan, hanggang sa makasettle down na siya. Dahan-dahan kong ibinaba ang tasa ko ng kape. 150,000. Isang buwan. Ngumiti siya. Kumikinang ang mga mata na para bang asukal lang ang hinihiram niya. Hindi isang maliit na yaman. Ang ganda na ng buhay mo anak. Mas malaki ang kinikita mo sa kailangan mo. Naramdaman kong kumipot ang mundo. Paano niyo po nalaman kung magkano ang kinikita ko? Natigilan siya. Isang segundo lang, tapos mabilis siyang nakabawi. Alam mo na, nagkakakwentuhan ang mga dating kaibigan. Tinitigan ko siya, at doon ko napagtanto
Hindi lang chismis ang narinig niya. May ginawa siya. Naalala ko ang sinabi ni tatay noon. Ingatan mo ang mga account mo, Maya. May mga taong ang tanging nakikita lang ay kung anong makukuha nila. Sumandal si Kiko sa mesa. Para namang hindi tayo pamilya. Sabi niya, nang aasar. Pamilya mo kami. Suma, dapat gusto mo kaming tulungan. Napalunok ako. Pamilya nga kita. Pero hindi ibig sabihin nun. Bangko ako. Nawala ang ngiti sa labi ni nanay. Huwag kang maging ganyan, Maya. Lumapit kami sa'yo hindi dahil sa ganid kami, kundi dahil nagtitiwala kami sa'yo. Ayan na, ang manipulasyon na binalot sa sentimiento. Nakita ko na yan dati sa mga customer na sinusubukang konsensyahin si tatay para sa libreng pagkain. Itinulak ko ang upuan ko. Pag-iisipan ko po, inirapan ako ni Kiko. Oo, pag-iisipan mo nga. Naging matalas ang boses ni nanay. Parang nanenermon. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagpalaki sa'yo. Ang sakit. Mas masakit kaysa sa inaasahan ko. Kinuha ko ang bag ko. Kumakabog ang dibdib. Si tatay ang nagpalaki sa akin, sabi ko. At lumabas na ako bago pa man mabasag ang boses ko. Sa labas, ang sikat ng araw sa Manila ay parang sobrang liwanag. Nakatayo lang ako doon sa sidewalk. Nanginginig. At napagtanto kong ang pananghalian na iyon ay hindi para sa pagkakamustahan. Isa yung reconnaissance mission. At alam ko, sa kaibuturan ng puso ko, babalik sila. 2 gabi ang lumipas. At bumalik nga sila. Walang tawag, walang text, walang babala. Isang malakas at mabilis na katok lang ulit na yumanig sa pinto ko. Nag-alinlangan akong buksan. Nagdarasal na sana ay delivery lang. Pero hindi. Nakatayo doon ang nanay ko. May ngiting kasing nipis ng papel. Nasa likod niya si Kiko. May hawak na take-out cup na para bang pag-aari niya ang lugar. Napadaan lang kami, sabi niya. At dire-diretsong pumasok bago pa ako makasagot. Ang amoy ng pabango niya ay pumuno sa apartment ko. Isang amoy na artipisyal at mapanghimasok sa espasyong ako lang ang bumuo. Si Kiko naman, naupo agad sa sofa ko, nakasapatos pa sa carpet, at nag-scroll ulit sa cellphone niya. Nice place, bulong niya. Pero mas maganda kung mas malaki ang TV. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang sarili kong sumagot. Bakit po kayo nandito? Tanong ko ng diretsyo. Tumingin-tingin si nanay sa paligid. Ang mga mata niya ay tumatagal sa mga naka-frame kong diploma at sa city view mula sa bintana ko. Iniisip ko lang na baka pwede tayong mag-usap ulit. Ayokong may tensyon sa pagitan natin. Kung ganoon po, tigilan niyo na ang paghingi ng pera. Nawala ang lambot sa ngiti niya. Tumigas ito. Maya, please naman. Sobra-sobra ang meron ka. At si Kiko, sinusubukan niyang bumuo ng kinabukasan. Hindi mo maiintindihan kung anong pakiramdam ng naghihirap. Nagsalubong ang mga braso ko sa dibdib ko. Naiintindihan ko po. Pinagdaanan ko yan. Tumawa si Kiko. Isang tawang mapang-asar. Oo nga, pero okay ka na ngayon. Kaya ano bang big deal? Sinamaan siya ng tingin ni nanay. Bago bumaling ulit sa akin. Konting tulong lang naman. Ang 150,000 a month, hindi naman malaki para sa'yo. Doon na may pumitik sa loob ko. Isang bagay na matagal ko nang pinipigilan. At paano niyo po nalaman kung ano ang malaki o maliit para sa akin? Ang mga mata niya ay gumalaw. Umiiwas. May mga naririnig ako. Alam ko ang sahod mo. Alam kong kaya mo. Naramdaman kong nanlamig ang sikmura ko. Isang klase ng lamig na dala ng takot at galit. Paano niyo po nalaman yan? Hindi siya sumagot. Sa halip, sumulyap siya sa direksyon ng desk ko. At sinundan ni Kiko ang tingin niya. Isang mabilis na paggalaw. Bago pa ako makapag-react, nakatayo na si Kiko sa harap ng laptop ko. Huwag! Sigaw ko. Pero huli na. Nandoon na siya. Ang mga daliri niya ay nasa touchpad na ng laptop ko. Ang financial dashboard ko, na hindi ko na isara mula kanina, ay biglang nagliwanag sa screen. Ang tibok ng puso ko ay umalingaw-ngaw sa tenga ko. Sobrang lakas. Anong ginagawa mo? Tanong ko, nanginginig ang boses. Hindi na tinag si Kiko.
Tinitingnan ko lang kung gaano ka nakayaman. Sabi niya, may ngisi pa rin sa labi. Ang boses ni nanay. Ang pumutol sa tensyon, matamis pero matalas. Pamilya tayo, Maya. Bakit kailangan mong magtago ng kahit ano? Sa sobrang galit, isinara ko ng pagkalakas-lakas ang laptop. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong apartment. Pinakialaman niyo ang mga gamit ko. Nag-cruise siya ng braso. Tumigas ang tono ng pananalita niya. Nawala na ang pagkukunwari. Huwag kang ang OA. Gusto lang naman naming makita kung kumusta ka na. Kumusta? Ang boses ko ay basag na. Hinak niyo ang email ni tatay para malaman niyo kung saan ako nagtatrabaho. Sinira niyo ulit ang buhay ko. Namutla ang mukha niya. Alam niyang nahuli na siya. Pero imbes na umamin, nanisi pa siya. Huwag mo akong sisihin sa mga pagkakamali ng tatay mo. Kailangan kong malaman na hindi mo sinasayang ang potensyal mo. Suminghal si Kiko. Loser naman yon. Mas okay ka pa nga na wala siya. At iyon na ang huli. Ang huling patak. Ang mga salitang binitawan ni Kiko tungkol sa tatay ko, iyon ang nagsilbing mitya. Ang tatay ko, na ibinigay ang lahat para sa akin. Ang tatay ko, na hindi ako iniwan. Ang tatay ko, na tinawag niyang loser. Sa isang iglap, nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na makita ng malinaw ang mga muebles sa sala. Ang tanging naririnig ko ay ang dagundong ng sarili kong puso. Parang kulog. Sobrang lakas. Sobrang bilis. Ang lahat ng sakit. Lahat ng pagtitiis. Lahat ng galit na kinimkim ko sa loob ng 23 taon. Sumabog lahat sa sandaling iyon. Ang galit ay hindi na mainit. Naging malamig ito. Kasing lamig ng yelo. Kasing talas ng patalim. Hindi na ako ang batang Maya na takot at naguguluhan. Ako na ang may-ari ng bahay na ito. Ako na ang nagbabayad ng lahat ng ilaw na nakasindi. Ako na ang may kontrol. Tumingin ako sa kanila, diretso sa mga mata, at sa isang boses, na hindi ko alam na kaya kong gawin isang boses. Nakalmado pero puno ng bakal sinabi ko, layas. Napakurap ang nanay ko. Tila hindi niya narinig ng tama. Ano ka mo? Tanong niya. May halong pagkagulat at inis sa tono. Hindi ko inulit ang sarili ko. Sa halip, dinagdagan ko pa. Layas. Bago ko patawagan ang mga pulis. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Ang pagkukunwaring pag-aalala ay napalitan ng purong galit. Tumayo si Kiko. Bumubulong. Baliw ka na. Doon na tuluyang nasira ang maskara ng nanay ko. Ang mukha niya ay naging pangit sa galit. Magsisisi ka dito, Maya. Sigaw niya. Darating ang araw na kakailanganin mo kami. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa pinto. Binuksan ko ito ng maluwag. Hinarap ko sila. At sa pinakamatatag na boses na kaya kong ilabas, sinabi ko ang katotohanang matagal ko nang gustong sabihin. Kinailangan ko kayo sa loob ng 20 taon. At wala kayo. May pag-aalinlangan sa mga mata nila. Isang huling sandali nang hindi paniniwala na kaya ko itong gawin. Pero hindi ako kumurap. Hindi ako umatras. Nakatayo lang ako doon, hawak ang pinto, naghihintay. Sa huli, wala silang nagawa, kundi maglakad palabas. Una si Kiko, tapos ang nanay ko, na nag-iwan ng isang huling masamang tingin bago tuluyang lumabas. Isinara ko ang pinto, ang pag-click ng lock ay parang isang tuldok sa isang napakahabang pangungusap. Biglang bumalot ang katahimikan sa buong apartment. Isang katahimikang mabigat at puno ng kuryente. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kalungkutan. Hindi ito nangangahulugang pag-iisa. Ang katahimikang iyon ay kalayaan. Isang kalayaan na hinasa at pinatalas para maging isang matibay na desisyon. Hindi ako umiyak ng gabing iyon. Naupo lang ako sa gilid ng kama ko, nakatitig sa laptop na kanilang pinakialaman. Ang galit sa loob ko ay hindi na maingay. Ito ay malamig, tahimik, at nakamamatay. Sa buong buhay ko, inakala ko na ang kapayapaan ay nangangahulugang pananahimik. Ang pag-iwas sa gulo, ang paglunok sa sakit. Ngayon ko lang naintindihan na minsan, ang kapayapaan ay nakukuha sa pamamagitan ng paglikha ng ingay, sa pamamagitan ng pagtindig. At ngayon, naintindihan ko rin na ang pananahimik ay maaari ding maging isang sandata. Isang sandata
Nagagamitin ko para protektahan ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang galit na nararamdaman ko ng gabing iyon ay hindi mapusok. Ito ay isang malamig at kalkuladong enerhiya, puno ng layunin. Hindi na ako ang biktima. Tapos na ang panahon ng pag-iyak at pagtatanong. Panahon na para kumilos. Binuksan kong muli ang laptop, hindi na dahil sa takot o paglabag, kundi dahil sa determinasyon. Gagamitin ko ang mismong bagay na ginamit nila laban sa akin. Ang trabaho ko bilang isang data analyst ay nagturo sa akin na maghanap ng mga pattern, ng mga anomalya, ng mga bakas na iniiwan ng mga tao sa digital na mundo kahit na sa tingin nila ay nabura na nila ito at sinimulan kong maghukay. Hindi ako naghahanap ng kung ano, naghahanap ako ng kumpirmasyon. Sa loob lang ng ilang minuto, natagpuan ko ito. Isang forwarded email. Mula sa account ng tatay ko, papunta sa email ng nanay ko. Ang subject line, ang buong pangalan ko. At naka-attach dito ay isang kopya ng payslip summary ko na ipinadala ko kay tatay ilang buwan na ang nakalipas para tulungan siya sa kanyang tax filing. Ang petsa ng pag-forward, 2 linggo na ang nakalipas. Mula sa isang IP address na hindi ko kilala. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitingnan ko ito, pero ang isip ko ay napakalinaw. Ito na. Ito ang resibo. Methodically, I started to work. Iprint ko ang lahat. Ang email, ang IP address logs, ang lahat ng kaya kong makuha. Inayos ko ito sa isang folder at nilagyan ng label. Ebidensya. Pagkatapos, tinawagan ko si tatay. Sumagot siya sa pangalawang ring. Ang boses niya ay magaspang dahil sa maraming taon ng pag-inom ng kape at pagpupuyat. "Oh, anak, ayos ka lang?" tanong niya. Huminga ako ng malalim. "Tatay," mahina kong sabi. "Ipinadala niyo po ba kay nanay ang impormasyon tungkol sa sahod ko?" Isang mahabang katahimikan sa kabilang linya. "Hindi," sabi niya sa wakas. "Hindi ko gagawin yon." Tapos, narinig ko ang pagbabago sa tono niya. Puno ng pagkadismaya at pagkaunawa. Pinasok niya ang email ko. "Ano?" Narinig ko siyang bumuntong hininga. Isang pagod at malungkot na tunog. Ang babaeng yon. Hindi talaga natuto kung ano ang hangganan. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Hindi niya ako sinisi. Kinampihan niya ako. "Ako na pong bahala dito, tatay. Kailangan ko lang pong malaman niyo." Kinaumagahan, ginawa ko ang sunod na hakbang. Tinawagan ko si Attorney Mark Santos, isang abogado na inirekomenda ng katrabaho ko. Ang boses niya sa telepono ay kalmado at propesyonal. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, mula sa pag-alis ng nanay ko, sa paghihirap namin, hanggang sa pag-hack ng email at sa pagbisita nila sa apartment ko. Hindi siya nagulat. Hindi niya ako hinusgahan. Nakinig lang siya. "May ebidensya ka ba?" tanong niya. "Opo," sagot ko. Nang hapong iyon, nagkita kami. Ipinatong ko ang folder sa ibabaw ng makintab niyang lamesa. Binuklat niya ang mga pahina, tumatango habang nagbabasa. Nang matapos siya, tumingin siya sa akin. "Kung ganoon, magsasampa tayo ng restraining order at kailangan mo ring ipaalam sa fraud department ng bangko mo ang nangyari." Ang marinig ang mga salitang iyon mula sa isang profesional. Parang nakahinga ako ng malinis na hangin. Matapos ang maraming taon sa gitna ng usok, sa wakas, may isang taong nakaintindi na hindi ito simpleng drama lang ng pamilya. Isa itong krimen. Isa itong paglabag. At sa tulong niya, sisiguraduhin kong hindi na nila ito magagawa ulit. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Attorney Santos, naramdaman ko ang isang bagong klase ng kapangyarihan. Ito ay ang kapangyarihan ng pagkilos. Hindi na ako naghihintay lang sa susunod nilang galaw. Ako na ang gumagawa ng pader na hindi na nila kayang akyatin. Nang hapong iyon, nagsimula ako. Pinalitan ko ang lahat ng password ko. Mula sa email, social media, hanggang sa mga bank account. Nag-set up ako ng two-factor authentication sa lahat ng bagay na posibleng pasukan. Nag-order pa ako ng mga bagong security lock para sa pinto ng apartment ko. Bawat password na pinalitan ko, bawat security feature na inactivate ko, ay parang isang ladrilyo na idinadagdag ko sa pader na iyon. Isang pader
na nagpoprotekta sa kapayapaan ko. Kinaumagahan, pumunta ako sa korte. Naaalala ko pa ang amoy ng pasilyo. Amoy disinfectant at lumang papel. Ang mahinang bulungan ng mga tao na may kanya-kanyang kasong dinidinig. Ang pakiramdam ng pagiging maliit sa isang malaking gusali ng hustisya, pero noong tinawag ang pangalan ko at pinirmahan ang mga dokumento, naramdaman ko ang pagbabago. At pagkatapos, ang tunog ng selyo ng clerk na dumadampi sa papel. Tug. Ang tunog na iyon. Napakatibay, napakapinal. Sa tunog na iyon, naramdaman ko ang pagbabago sa buong pagkatao ko. Hindi na ako ang batang babae na nakatayo sa bintana. Takot at walang magawa habang pinapanood ang sasakyan ng nanay niya na papalayo. Ako na ngayon ang babaeng nasa hustong gulang, nakatayo sa harap ng batas at gumuguhit ng isang linya sa buhangin. Isang linyang nagsasabing, hanggang dito na lang kayo. Hindi na kayo pwedeng tumawid. Lumipas ang ilang araw. Sinubukan kong ibalik sa normal ang buhay ko. Nagtrabaho ako, nakipag-usap sa mga kaibigan. Pero may isang bahagi sa akin na laging nag-aabang, naghihintay. At isang hapon, habang pauwi ako, nag-vibrate ang telepono ko. Isang alert mula sa bangko. Ang sabi sa text, unusual transfer attempt. 500,000 pesos from savings account. Declined. Tinitigan ko ang screen ng telepono ko. 500,000 piso. Sinubukan niya, kahit mayroon ng legal na proseso, sinubukan pa rin niyang magnakaw. Pero sa pagkakataong ito, hindi galit ang naramdaman ko. Isang tahimik na tawa ang kumawala sa akin. Sinubukan niya at nabigo siya. May pader na, may harang na, at gumagana ito. Agad kong pinasa ang text message kay Attorney Santos. Sumagot siya sa loob lang ng ilang minuto. Ang sabi niya, sakop na ito ng order. Mahaharap sila sa mas mabigat na kaso kung susubukan nila ulit. Ang pakiramdam ng satisfaction ay hindi para sa paghihiganti. Ito ay isang kalmadong kasiyahan. Ang pakiramdam na naisara mo na ang isang librong matagal nang nakabukas at nagdudulot ng gulo sa buhay mo. Isang linggo pagkatapos noon, umuwi ako sa Batangas para dalawin si tatay. Ang kainan niya, na tinulungan kong i-renovate para mabayaran ang mga utang niya, ay malinis na at maliwanag. Ang amoy ng bagong lutong sibuyas at sariwang kape ang sumalubong sa akin. Tumingala si tatay mula sa counter at ngumiti. Isang ngiting pagod pero masaya. Mukha kang magaan anak, sabi niya. Magaan na po talaga ako. Sagot ko. At totoo iyon. Gabi na nang bumalik ako sa BGC. Tumayo ako sa harap ng bintana ko. Pinagmamasdan ang mga kumikinang na ilaw ng syudad. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, naramdaman kong ligtas ako. Ligtas sa loob ng sarili kong tahanan. Kinuha ng nanay ko ang kabataan ko, ang tiwala ko, ang kapayapaan ko. Pero ang kinabukasan ko, hindi. Hindi na niya ito makukuha. Lumipas ang isang buong taon bago ko narinig ulit ang pangalan niya. Sa panahong iyon, matagal nang naaprubahan ang restraining order at ang buhay ko ay dahan-dahang umayo sa paligid ng kapayapaan. Ang mga umaga ko ay naging tahimik, amoy ng bagong timplang kape, mga email na naghihintay, at sikat ng araw na tumatago sa sahig ng apartment ko. Iyon na ang bagong normal. Hindi na ang kaba at pagkabalisa. Isang gabi, habang nagmamaneho ako pa uwi, tumawag si tatay. Hindi mo mahuhulaan kung sino ang tumawag, sabi niya. Maingat ang tono ng boses. Si Tita Remy mo. Napangiti ako. Si Tita Remy ay kapatid ng nanay ko na matagal ko nang hindi nakakausap. Ilang taon na po tayong walang balita sa kanya. Gusto niyang pag-usapan ang nanay mo. Dagdag niya. Kinausap ko si Tita Remy kinabukasan. Ang boses niya ay mahina, puno ng pagsisisi. Ikinuwento niya ang lahat. Sinunog ni Maria ang lahat ng tulay na meron siya. Maya, sabi niya, nangutang siya sa mga kaibigan. Nagsinungaling. Nalaman ng mga tao na tinanggihan mo siyang tulungan at doon na sila nagising. Sa huli, umalis na lang sila ng bayan. Siya at yung anak niya, walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Habang nakikinig ako, naghihintay ako ng pakiramdam ng tagumpay o galit
o kahit awa. Pero wala. Ang naramdaman ko lang ay isang kakaibang katahimikan. Sana po mahanap niya kung ano man ang hinahanap niya. Mahina kong sabi. Bumuntong hininga si Tita Remy, para kang ang tatay mo. Pagkatapos ng tawag na iyon, hinayaan ko nang tuluyang magsara ang pinto ng nakaraan. Hindi ko kailangan ng updates. Hindi ko kailangan ng sorry. Ang mahalaga ay ang gulo na dala niya ay hindi na kayang umabot sa akin. Tinulungan ako ng therapy na maintindihan ang isang bagay na hindi ko kayang pangalanan noon, na ang bigat ng survivor's guilt. Ang guilt na nararamdaman mo dahil nakaahon ka, habang ang iba ay hindi ay mas mabigat pa kaysa sa sakit ng kanyang pagtataksil. Minsan sinabi sa akin ng doktor ko, hindi ka pwedeng gumaling sa loob ng parehong kwento na sumira sa'yo. Dinala ko ang pangungusap na iyon na parang isang mantra. Kaya, sumulat ako ng bagong kwento. Mula sa sakit, gumawa ako ng layunin. Ang maliit na charity fund na matagal ko ng pangarap, isinakatuparan ko. Ang David Fund, ipinangalan ko sa tatay ko. Isang pondo para sa mga batang pinalaki ng single parents. Mga batang lumalaban para umangat sa buhay. Katulad ko noon. Hindi ito paghihiganti. Isa itong reclamation. Ang pagbawi sa naratibo ng buhay ko. Ang tahimik kong paraan ng pagsasabing, wala ka nang makukuha sa akin. Dahil lahat ng sobra sa akin ngayon, ibibigay ko sa mga taong mas nangangailangan. Sa loob lang ng ilang buwan, naging opisyal ang pondo. Nagbigay kami ng maliliit na scholarship, mga mentorship program, mga libreng tutoring. Ang mga kaibigan ko, ang pamilyang pinili ko, ay nandoon para sa akin. Si Carla ang tumulong mag-design ng aming outreach. Si Ryan ang nag-organisa ng mga local sponsor. Sila ang kahulugan ng pamilyang nagtutulungan. Nung unang beses akong pumirma ng tseke para sa isang grant, naalala ko ang kumikindat na ilaw sa kainan namin sa Batangas. Naalala ko si tatay na nagbabaliktad ng pancake para lang hindi kami maputulan ng kuryente. Doon natapos ang cycle ng kahirapan at sakit. Ako ang tumapos nito. Minsan, nahuhuli ko pa rin ang sarili ko na naghihintay ng isa pang katok sa pinto. Isang mabilis na kaba na dumadaloy sa akin. Pero hindi na ito dumarating. Ang katahimikan ngayon ay nangangahulugan na ng kaligtasan, hindi na panganib. Noong nakaraang Noche Buena, pumunta si tatay sa BGC para sa Pasko. Nagluto kami ng sabay. Ang amoy ng pagkain at ang tunog ng aming tawanan ay pumuno sa apartment. Habang itinaas niya ang kanyang baso, mahina siyang nagsalita. You did good, kiddo. Tumingin ako sa paligid ng mesa. Nandoon ang mga kaibigan ko. Ang init ng samahan, ang kapayapaan, at napagtanto ko, tama siya. Hindi lang ako basta nakasurvive sa kanya. Nakapagtayo ako ng isang bagay na mas maganda. Sa gabi ng unang anibersaryo ng David Fund, tumayo ako sa rooftop terrace. Tanaw ang skyline ng Manila. Ang siyudad ay abala sa ibaba. Isang ugong ng buhay at mga pangalawang pagkakataon. Nandoon si tatay, nakangiti sa kanyang lumang blazer. Nakikipagkwentuhan kina Carla at Ryan. Ang tawanan ay lumulutang sa mainit na hangin. Ang klase ng tawanan na dati ay inaakala kong para lang sa ibang tao. Tumingala ako sa kumikinang nakaratula. Ang David Fund, para sa mga batang lumalaban mag-isa. Kumikinang ito na parang isang pagsasara na nakikita ng mata. Sa sandaling iyon, naisip ko ang batang ako noon. Ang batang naghihintay sa bintana ng kainan, umaasa na babalik ang sasakyan ng nanay niya sa kalsadang iyon. Hindi na siya bumalik, pero siguro iyon talaga ang punto. Dahil sa pagkawala niya, napilitan akong hanapin ang sarili ko. Itinaas ko ang aking baso at bumulong. Ito ang pamilya. At ngayon, humaharap ako sa kamera. Sa'yo. Kung kinailangan mo na ring gumuhit ng linya para protektahan ang iyong kapayapaan, hindi ka nag-iisa. Ang pamilya ay hindi kung sino ang kadugo mo. Ang pamilya ay kung sino ang dumarating kapag lahat ng bagay ay bumabagsak. Sila ang mga taong pinipili kang mahalin, suportahan, at ipaglaban. Iyon ang pamilyang binuo ko, at iyon ang pamilyang nararapat sa ating lahat. Ang kwento ko ay nagtatapos dito, hindi sa paghihiganti, kundi sa paghilom at pagbibigay.
Dahil ang pinakamagandang paraan para manalo sa mga taong gustong kunin ang lahat sa'yo ay ang patunayan sa kanila na kahit anong gawin nila, mayroon ka pa ring sobra-sobrang kayang ibigay sa iba. Minsan, nahuhuli ko pa rin ang sarili ko na napapahinto sa gitna ng ginagawa ko. Bigla na lang akong mapapatitig sa kawalan na para bang may hinihintay. Isang pamilyar na kaba ang biglang sisibol sa dibdib ko. Isang alaala ng takot na baka may kumatok na naman sa pinto. Isang takot na baka bumalik na naman ang multo ng nakaraan. Pero ilang segundo lang, nawawala rin ito. Dahil ang katotohanan, wala nang kumakatok. Ang katahimikan sa apartment ko ngayon ay hindi na katahimikan ng pag-iisa o pag-aabang. Ito na ang katahimikan ng kapayapaan. Ang katahimikan ng seguridad. Noong nakaraang Pasko, sa unang pagkakataon, hindi ako umuwi sa Batangas. Si tatay ang pumunta dito sa BGC. Sa Noche Buena, kaming dalawa ang nagluto sa maliit kong kusina. Habang naghihiwa siya ng sibuyas, ako naman ang nagtitimpla ng sauce. Ang hangin ay napuno ng amoy ng pagkain at ng tunog ng tawanan namin. Isang tawanan na matagal kong hindi narinig mula sa kanya. Isang tawanan na magaan at walang halong pag-aalala. Nang gabing iyon, dumating din ang mga kaibigan ko. Sila Carla, Nina, at Ryan. Dala nila ang paborito naming cake. Umupo kaming lahat sa paligid ng maliit kong lamesa. Puno ito ng pagkain, puno ng kwentuhan, puno ng buhay. Habang itinaas ni tatay ang kanyang baso para sa isang brindis, tumingin siya sa akin. Nakita ko ang pagkinang sa mga mata niyang pagod pero masaya. "You did good, kiddo," mahina niyang sabi. Hindi niya kailangang sabihin kung ano ang tinutukoy niya. Tumingin ako sa paligid ko. Sa mga mukha ng mga taong nandito para sa akin. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal. At doon ko napagtanto. Tama siya. Hindi lang ako basta nakasurvive sa kanya. Nakapagtayo ako ng isang bagay na mas maganda. Isang buhay na mas totoo. Ang gabi ng unang anibersaryo ng David Fund ay isang gabi na hinding-hindi ko malilimutan. Nagrent kami ng isang maliit na rooftop terrace na tanaw ang buong skyline ng Manila. Ang syudad sa ibaba ay kumikinang na parang dagat ng mga bituin. Isang dagat ng mga pangarap, ng mga pangalawang pagkakataon. Nandoon si tatay. Suot ang kanyang paboritong blazer na medyo luma na, pero bagay pa rin sa kanya. Nakangiti siya habang nakikipagkwentuhan kina Carla at Ryan. Ang tawanan nila ay lumulutang sa mainit na hangin ng gabi. Ang klase ng tawanan na dati, inaakala kong para lang sa ibang tao. Ang klase ng tawanan na naririnig ko sa mga masayang pamilya sa parke o sa mga pelikula. Hindi ko akalain na balang araw, magiging parte na rin ako ng ganoong tawanan. Tumingala ako sa karatula na ipinagawa namin. Ang David Fund, para sa mga batang lumalaban mag-isa. Ang mga letra ay kumikinang sa dilim, parang isang pangako. Isang pagsasara sa isang kabanata ng buhay ko na puno ng sakit. Isang pagsasara na hindi galit ang dala, kundi pag-asa. Sa sandaling iyon, habang nakatayo ako doon, bigla kong naalala ang batang ako. Ang batang Maya na nakaupo sa tabi ng bintana ng kainan, bawat sasakyang dumaan, umaasa siyang iyon na ang sasakyan ng nanay niya. Umasa siya ng umasa hanggang sa mapagod na lang siya. Hindi na siya bumalik. At sa loob ng maraming taon, inakala ko na iyon ay isang trahedya. Isang pagkukulang sa buhay ko na hindi na mapupunan. Pero ngayon ko lang naiintindihan. Siguro iyon talaga ang punto. Dahil sa pagkawala niya, napilitan akong hanapin ang sarili ko. Dahil sa pagkukulang niya, natutunan kong punan ang sarili kong baso. Dahil iniwan niya ako, natagpuan ko ang mga taong hinding-hindi ako iiwan. Itinaas ko ang aking baso. Nakatingin sa mga bituin sa kalangitan. At sa isang bulong na para lang sa aking sarili, sinabi ko, ito ang pamilya. Kosing Aigenbi. Music swells becomes more direct and personal, as if talking to the audience. At ngayon, humaharap ako sa kamera. Sa'yo. Alam ko na sa bawat kwentong tulad nito, mayroong libu-libong iba pa na hindi na ikukwento. Siguro, habang pinapanood mo ito, may naalala kang isang tao, isang magulang,
Isang kapatid, isang kaibigan, isang taong dapat sana ay kasama mo, pero sila pa ang naging dahilan ng sakit mo. Siguro, naranasan mo na ring gumuhit ng isang linya sa buhangin, isang linya para protektahan ang iyong kapayapaan, ang iyong kalusugang pangkaisipan. Gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa, at hindi ka makasarili sa pagpili sa sarili mo. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa lahat ng ito ay simple lang. Ang pamilya ay hindi kung sino ang kadugo mo. Hindi ito nakasulat sa birth certificate. Ang tunay na pamilya ay kung sino ang dumarating kapag lahat ng bagay ay bumabagsak. Sila ang mga taong sumasagot sa tawag mo sa gitna ng gabi. Sila ang mga taong nagpupunas ng luha mo nang hindi nagtatanong. Sila ang mga taong ipinagdiriwang, ang mga tagumpay mo, na parang kanila, pamilya ang tawag sa kanila. At minsan, kailangan mo munang iwanan ang pamilyang ipinanganak sa iyo para mahanap ang pamilyang nararapat para sa iyo. Ang kwento ko ay nagtatapos dito. Hindi sa isang maingay na paghihiganti, kundi sa isang tahimik na paghilom. Hindi sa pagkasuklam, kundi sa pagbibigay. Dahil ang pinakamagandang paraan para manalo laban sa mga taong gustong kunin ang lahat sa iyo ay ang patunayan sa kanila na kahit anong gawin nila, mayroon ka pa ring sobra-sobrang kayang ibigay sa iba. Kung ang kwentong ito ay tumagos sa puso mo, kung naramdaman mo na parang kwento mo rin ito, i-like at i-share mo ang video na ito. Iparating natin ang mensaheng ito sa mga taong nangangailangan ding marinig na hindi sila nag-iisa. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan niyo ako. Anong aral ang nakuha niyo sa kwentong ito? At saan kayo nanonood? Dahil ang boses ninyo, ang kwento ninyo, ay mahalaga. Mag-subscribe para sa mas marami pang totoong kwento na tulad nito. Dahil lahat tayo, may karapatang magsulat ng sarili nating pagtatapos.